Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating sambitin, paano di tayo ligapin. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Iwain, pagliligtas niya sa atin. Pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dali niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinapangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri
ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinapangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng matanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Jericho, ay ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakakilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yangong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Hallelujah, 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 hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Haleluya, Haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang magpapahayag ng guting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulusta nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya at tinanong, ano bang naririnig mo ko tungkol sa iyo? Isulat mo sa akin ang buong pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong pagpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanya. Tinanong niya, ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito naman ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala. Dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat sa mga makasanlibutan ay mas mahusay na gumawa ng paraan
kaysa ng mga makadiyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, sa araw na ito ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Anumang sektor ang iyong kinabibilangan. Lahat ng ito ay pupwedeng maging tulay natin papunta ng langit. Una, ay binibigyang diin dito ang pamamahala natin sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pampubliko man yan, pampribado man yan, pangpamilya man yan, pang mag-aaral man yan, ang talinghaga ng waldas na katiwala ay ipinapaalala sa atin na tayong mga patuloy pang gumagawa, anuman ito na iyong kinabibilangan, ay pwedeng tayo'y tinatawag ng Panginoon na tignan natin ng ating mga paggawa ng may kabanalan sa ating pamamahala. Ang ating trabaho, ito man ay profit-driven or public service, ay isang platform na pwede po nating i-glorify ang Diyos sa pamamagitan po ng pagiging creative, pagkakaroon ng integridad, at katarungan sa ating paggawa. Kaya nga, sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo na gamitin natin ang ating kayamanan to gain friends for ourselves, so that when we're gone, we will welcome into eternal dwelling. Ibig sabihin, mga kapanalig, tayo bilang mga mananampalataya sa ating profit-driven industry na meron tayo ngayon, the temptation is to prioritize greed over effects looms large. Yet, tayo po, ang ating ebanghelyo'y pinapaalalahanan tayo na ang makamundong kayamanan ay pwedeng maging tulay natin para sa tinatawag nating hangaring makalangit. Pero papaano natin ito gagawin bilang mga mananampalataya? Papaano tayo magki-create? How can we create a value that uplift others? Sa katayuan mo, are profit invested in fair wages? Nagbibigay ka ba ng tamang pasahod? Ikaw ba na nagsisimba ay merong mga kasambahay? Ikaw ba na nagsisimba ay pilantropo? Kung pilantropo ka, minsan libo-libo, milyon ang binibigay sa ating mga tinutulungan. Maganda po yun. Pero ang nakalulungkot minsan, yung ating mga sariling naglilingkod sa atin, yung ating mga kaagapay sa bahay, minsan kulang ng SSS, kulang ng PhilHealth, hindi nabibigay ng tama ng pasweldo. Kaya nga, sinasabi po sa atin ni Saint Jose Maria Escriva, and I quote, sabi niya, sanctify your work, whether it may be by doing it for God's glory and the good of others. Kaya nga, how can you leverage now your position to advocate ethical practices at yung mga tinatawag nilang employee dignity-driven action at charitable initiative sa iyong gawain? Lahat ng ito ay malaking hamon at oportunidad sa atin. At ito naman, pangalawa, ay ang panawagan sa mga lingkod bayan natin. Sabi dito ay, from everyone who's given much will be demanded more. Ang mga public servants ay inaatasan, inaasahan na ang mga resources at ang mga pulisiya na ating gagawin para sa ating bayan ay hindi para sa ating sariling interes. Ang mga budgets, ang programs, ang mga decision, it must be guided by justice,
transparency, malasakit para sa mga isinasantabi ng lipunan. Kaya nga, tanungin natin ang ating sarili, higit sa lahat sa mga lingkod bayan, papaano ba natin ginagamit ang ating kapangyarihan at impluensya para ma-ensure natin na ang mga public resources ay magamit ng tama para sa kabutihan ng lahat at hindi para sa political agenda at personal gain ng mga iilan. Kaya nga, sinasabi po sa atin, nung Luke chapter 16 verse 8, at ang pinuno o ang may-ari ay inutusan ang hindi honest na manggagawa dahil sa kanyang ginagawa. Tayo, anuman ang katayuan natin, sana ay magawa nating maglingkod. Let's all create new steps that can improve efficiency, moral, and impact sa iyong simpleng ginagawa. Halimbawa, matagal ko nang sinasabi to, bilang lingkod ng pribado at publiko, di ba galit tayo lahat sa corruption? Pero marami sa ating mga empleyado, marami sa ating mga kasama sa hanay, minsan nag-uuwi ng bond paper galing sa opisina. Tapos sasabihin natin, galit tayo sa corruption. Pangalawa, yung mga donasyon, minsan nauuna pa yung mga kasama natin bago bigyan yung mga nangangailangan. Inuuna yung mga kamag-anak, yung mga kakilala. Panghuli, yung mga nagpiprint ng mga project ng mga anak sa mga gamit ng opisina. This all kinds of corruption na kailangan nating tigilan. Magandang ipaalala sa atin, sa bawat isa sa atin, ang sinasabi ni Saint Therese of Lisieux. Sabi niya, do ordinary things with extraordinary love. Doon pa lang maiiwasan yung pinakasimpleng ginagawa mo na pangungurap. Halimbawa, sa bahay nagsisimula ang lahat ng yan, mga kapanalig. No, ingatan po natin sa mga magulang na may kakayanan namang magbigay ng pera sa mga anak. Pag inutusan mo yung anak mo, turuan mo siya ng accountability. Paano, Father, ang accountability? Pag yung anak mo, inutusan mo bumili ng pagkain o somewhat, ano inutos mo sa kanya? Pag binigyan mo ng sobrang pera, kunin mo yung sukli. Hindi dahil mayaman ka, kundi gusto mong ituro sa anak mo yung tamang accountability at sakto. Bakit? Kapag lumaki yan at nasa isang larangan na siya, anumang sobra, kinasanayan niya, ibubulsan niya. Kaya nga't sana mga kapanalig, sa ating mga bahay, magsimula. Yung mga nepotism, yung mga favoritism, nagsisimula din yan sa bahay. Yung pinaka-favorite na anak, kung sino yung masunuring anak, uutusan. At panghuli, di ba, halimbawa, may mga magulang, nagbibigay ng pera sa mga anak at apo. Pag nagpapabunot ng uban, bawat uban, piso. So lahat ng gawain may bayad. Inaalis natin yung volunteerism sa ating mga anak. At mga kapanalig, nawa ang lahat ng ito ay magandang paalala sa atin upang ako at ikaw bilang mga kapanalig maging mabuti tayong tagapamahala sa pinakaba at simpleng paraan. Amen. Mga kapanalig, tayo po ay manalangin at idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panglipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa
naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katamigan ng ating puso, idulog natin ang mga kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates at ang lahat ng kahilingan ng ating mga panalig upang ang Diyos ay kalugdan ng kanilang mga panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo sa matalangin ng bayan de Dipon, sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kabanalig, ating paghahain, ikalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pakikinabang namin sa iyong mga awang dakila sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magbasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay manapat na ikaming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa mo sa sansinukob. Sangad mong sa iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagdaligod, sa iyong paggiliw, sa iyong pinahihintulot, na makabalik siya sa kapangyarihan at sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't kaysa ng mga anghel, nagsiawit ang papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu kay banal makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo."
Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagkabanig. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kadinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Santo Papa, si Elias naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga pangalan na nakalagak dito sa iyong altar, nawa na sila ay aming dinadalangin, sila'y patawarin at linisin na mula sa kanilang mga pagkakasala upang makapasok sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo sila at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ina ng awa, kaisa ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol, si Beato Luigi Maria Munti at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kirarangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo pa kami ngayon ng aming kakanin sa araw.
kasalan sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adyata masama, pagkalooban kami ng kabayabaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iliyo sa kabahamakan. Samantala nga yung pera na bigyan ng dakilang araw pagbahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkasingkalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin Mga kabanalig, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang anak ng Ama. Mapapalad tayong patuloy na nagtitiwala at sa Kanya ay naniniwala. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging
Mga kapanalig, sama-sama tayo manalangin para sa kapatid nating mga pumanaw. O Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kadababaang loob kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga kapanalig na yumao na sa daigdig na ito. Natiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian. Pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan mo sila ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang mga espiritu, at makapiling sana nila ang sa iyong kalulatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihito sa pamamagitan mo, kaisa na pagkakandili ng mahal na ina at ni San Jose, na patron na mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Mga ilang paalala, mga kapanalig. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo-salo ay maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na. Humayo kayo, taglayin natin sa ating paglalakbay ang pagmamahal at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,